makakausap natin sa linya ng telepono ang isa sa mga anak ni Mang Dolphy na si Eric Quizon. Magandang gabi sa iyo, Eric, and salamat sa interview na ito. Jessica? Yes. Magandang gabi. Yes, at gusto ko lang magpasalamat. I know this is not an easy time for you, kaya salamat na pinaunlakan mo itong aming interview. Una sa lahat, mula nung nagbigay ka ng latest bulletin kay about Mang Dolphy's health, kanina nga 6 o'clock kung hindi ako nagkakamali. Meron pa bang further signs of improvement? Right now, no, yun na nga, nawala yung spasms na tinatawag. Ang sinasabi ko sila na sanhi ito nung pagkalat ng toxin sa katawan niya na kaya naapektuhan yung brain niya. So, ang nangyayari nga ngayon is nawala na yung spasm. So, ibig sabihin, unti-unti nang nababawasan yung toxins. Kaya, naging maganda talaga yung effect ng dialysis. Kaya, dahil kahit pa paano, nag-improve yung kanyang vitals, ano? Maski napakaunti lang ang improvement, kahit pa paano, ito ay magandang senyales. Kaya kaming pamilya ay nagkaroon kami ng konting pag-asa, no, na magiging mas maganda pa ang magiging resulta sa mga nakarang araw. Nadinig ko actually yung tanong mo kanina, Jessica, na tungkol sa dialysis. Ang sabi talaga ng doktor is, magtutuloy-tuloy lang siya. At ang pagkasabi nga is kung kakayanin talaga ng system ng daddy ko, ang itong dialysis, tuloy-tuloy lang siya. Ang nabanggit ng doktor ay baka 3 days ang sinabi ng doktor. Kaya of course din namin yung 3 araw na yon. So kahit pa paano nabuhayan kami ng loob. But yan ay of course, depende yan talaga kung kakayanin. Alam naman natin pagka dinadialysis ay nanghihina ang isang pasyente, ano. So, pero kahit pa paano, sinusuportahan ito ang kanyang kidney at ang kanyang iba pang organs na hindi mag-fail. So, yun lang ang magandang balita. Although, tinitingnan pa rin dahil nga ang kanyang platelet count ay nasa 77,000 lang na dapat ang normal ay nasa 100 to 150. So ano ang latest na sinabi sa inyo ng mga doktor, Eric? No, although these are very positive developments, yung kanyang pag-respond sa dialysis at yung ibang vital signs niya are stable. I know for a fact na yung mga doktor, sometimes they give very guarded prognosis, no? Kasi gusto nilang i-manage din yung expectations ng pamilya. Did they say anything to that effect sa inyo? Well, ang sabi nila talaga is that they're doing their best, being of course that's their job as doctors, na pagka ang isang pasyente ay lumalaban, hindi nila pwede itong pabayaan. So ang maganda kasi is nakikita nila na lumalaban na ang aking ama, no. Talagang he's giving his all para labanan ang kanyang karamdaman. At nakikita yun nga sa mga senyales na ipinapakita niya. Kasi may mga sinasabi nga sila na may mga ibang mga pasyente na okay ang vitals, pero pagka ayaw ng mabuhay, talagang bumibigay na lang. Pero ito nga, ang nangyayari nga sa daddy ko is magandang senyales dahil lumalaban siya. At is he's conscious, no? Parang he's not conscious, pero I think you said na he's in and out of consciousness. Alam namin na nagigising siya, especially today, na yun nga na nagmulat yung mata niya. Even for that short or that brief moment, kahit pa paano na alam namin na nadinig niya kami at alam namin na he's trying to communicate to us. He's trying to reach out to us. Kasi talagang nakita namin na gumulaw yung mata niya, na pumalibot sa buong kwarto. Parang tinitingnan niya kami lahat na nakaharap sa kanyang mga kapatid, mga anak niya. And they say now, the doctors usually say na yung organ of hearing talagang ano yan, kahit unconscious yung tao, malakas yan. Kaya you're encouraged to talk and talk to him, di ba? Yes, totoo. Kaya yun ang ginagawa namin. Talagang pinapaabot namin sa kanya lahat ng mga mensahe ng mga nagmamahal sa kanya.
Okay. Eric, nakakatuwa, no? Kasi, like I said, this is not an easy time for all of you. But Yes, since oo. yesterday, kayong mga anak ni Mang Dolphy, you've taken the time out to talk to us in the media at kanya-kanya Yes. kayong share ng mga happy memories nyo with your dad. At natutuwa kami doon. Pwede ba kitang tanungin, hindi ka namin natanong kahapon kung ano yung last time na nakausap mo ang daddy mo na okay siya and ano yung napag-usapan ninyo? Wala kaming masyado na pag-usapan kasi pagdating ko, ang tinanong ko lang sa kanya, Dad, are you okay? He said that I'm still alive. Tapos pagkatapos, yun yung talagang, he was saying it in jest. Alam kong parang he's trying to, kumbaga parang inaaliw niya yung sarili niya, parang gano'n. Tapos at the same time, sinabi din niya na, I'm okay, but at the same time, I'm not okay. Gumanon siya. So, alam ko na meron siyang nararamdaman. Nakikita ko yun sa mata niya. Tapos, that was Tuesday, bago nga siya namin ipinasok sa ICU. Okay, it helps na bonded kayo, no? But Yeah. pag ikaw mag-isa, what are the memories that somehow, keep you strong at a time like this, Eric? You know what? Ang pinaka-bonding moment namin talaga mag-ama, kaming dalawa. Pareho kami kasing mahilig kumain. So, parati yan at sa gustong kumain. Maski naman, I think hindi lang sa akin, pati yan sa ibang mga kapatid ko, na ang kanyang bonding time talaga is to eat. Masarap siyang kumain, marami siyang paborito. At talagang inaano niya na alam niya lahat. Sa dami namin, Jessica, alam niya kung ano yung mga paborito namin pagkain. Alam niya kung anong size ng paan namin. Kaya pag nagpapasalubong yan, ito kay Eric to. Ito para kay Ronnie to. Ito para kay Freddy to. Ito para kay Junior. Parang gano'n. So, alam niya yung mga sizes ng paan namin. Ang dami namin magkakapatid na lalaki. 13 kaming lalaki. So, alam niya lahat ang size ng mga paan namin. So, for a father to know that and to know what we like. At saka alam niya kung ano yung bagay ito kay Eric. May ganun siya Kasi nakasama ko na siyang mamili or mag-shopping para sa mga kapatid namin sa ibang bansa. So talagang meron siyang ganun. At saka minsan mag-aano yan na, alika, punta tayo sa Hong Kong. Sitahin natin si Eric, kumain tayo. So Eric, dali mo kami sa masarap na dim sum. So sinasama ko siya sa masarap na dim sum. So yan yung mga bonding moments na talagang I cherish with my dad, yung pagkakumakain. Yeah, I know one time he told me ang paborito daw niyang kainin ay Japanese food. No? Kaya mahilig siya sa Japanese. Pero marami din siyang, mahilig din siya sa Italian. Basta pag meron niya napusuan talaga, hindi pwedeng, kunwari, itong araw na to, meron siyang napusuan na kunwari na specific dish. Hahanapin na yan. Hindi siya titigil at hindi siya pumupunta sa restaurant na yan. Maski gabi na or maski madaling araw na. Kung bukas pa yung restaurant, pupuntahan na yan. Okay. Eric, last question ko na lang. Itong usapan ngayon tungkol sa National Artist Award that everyone thinks he should have gotten a long time ago, nare-revive uli ngayon. Ano ang pakiramdam mo about this and also your siblings? No? Pag napag-uusapan nyo ba ito ngayon, ano ang mga tema ng inyong pag-uusap? Actually, Jessica, that's the least of our worries at the moment. I think at this point, mas importante ang kalusugan ng ama namin kaysa pag-usapan namin ang tungkol sa pagka-national artist na. At this point, mas matatamasa namin yung kasayahan kung matatanggap niya ito ng maganda ang kanyang kalusugan. So mas gugustuhin namin isipin muna ang kanyang kalagayan bago namin isipin ito. Maraming salamat, Eric Quezon, sa oras na inilaan mo para sa amin. And thank you for sharing your memories of your dad. At our prayers for you, of course, para kay Mang Dolphy at sa lahat sa inyo, sa inyong pamilya. Thank you, Jessica. Maraming salamat.